Ngayon pag-aralan po natin yung Davidson-Germer experiment, no? Ah, Dito parang makikita natin dito yung sa experiment na ito na pakita nila Davidson-Germer yung particle na nagbibehave na para siyang wave, di ba? Doon sa photoelectron effect ay nakita natin na yung wave nagbibehave as particle. Ngayon dito sa Davidson-Germer experiment, makikita natin yung particle na nagbibehave siya as wave. So Davidson-Germer, no? Experiment. G. Mer experiment, no? Experiment. So, ang setup, meron silang beam. Itong beam, nag-eject ng electron beam ito papunta rito sa nickel crystal dito. Okay, tapos yung nagkaroon siya ng scattering angle. Ito, scattering angle to. Nag-reflect papunta rito. Ayan, dito yung tama. Tapos may scattering angle ka, tumama siya sa nickel crystal. Mayroon siyang scattering angle na ito nga, yung angle na to. Okay? So, ngayon sinukat nila yan, nakita nila na mayroong kinetic energy yan na 54 ito 54 electron volt, no? 54 electron volt. Okay. Yung kinetic energy. Okay. So, yan yung nakuha nila, no? So, let's move on. Ngayon, kung titingnan natin yung kinetic energy na 54 electron volt, ito siya. Okay, convert natin yan sa joule. Ito ang lalabas. 8.665 times 1 times 10 raise mo sa negative 18 joule. Tapos, yung formula na ating kinetic energy is 1/2 ng mass times the velocity. So, given yung kinetic energy, okay, makukuha natin yung gusto natin kunin, yung given din yung mass, gusto natin kunin tong velocity. Okay, ito yung lalabas. Okay, plug in natin yung kinetic energy. Kinetic energy ito, no? Okay, ito na yung formula. Velocity is equal to square root of 2 times kinetic energy divided by m. Okay? So, plug it in, crank in, makukuha natin yung velocity, okay, which is actually 4,358,206.28 meter per second. So, ang laki nito. Okay, itong velocity na to, napakabilis nito, no? So, 435,800 million pala to. Sorry, ito. 4,358,206
1,206.28 meter per seconds. That is the velocity nitong uh, electron, okay, na binomba doon sa doon sa nickel crystal, okay, with that 54 electron volt kinetic energy. Yan yung bilis niya, napakabilis. Okay, so move forward. So ngayon yung sukat nung sukat ng wavelength noon, wavelength, di ba? Yung sukat ng wavelength is actually ito yung corresponding na sukat niya, 0.165 nanometer. Okay, so yan yung sukat, di ba, na meron siyang value na 54 electron volt, di ba, na kinetic energy. Okay, key ito, kinetic energy. Ang corresponding na wavelength niya is ito nga, 0.165 nanometer. So ang wavelength, pag may wave ka, ganyan, okay, peak to peak or throw to throw, ito yan, wavelength. So yung wavelength niya yan, 0.0165 nanometer. So from the Broglie equation, lambda is equal to Planck constant divided by mass times velocity. So i-plug in natin yung Planck constant, 6.626 times 10 raised to negative 34, that is joule seconds, divide by mass. Yung mass of electron, kasi electron beam yun eh. So mass of electron, this is mass of electron, 9.109 times 10 raised to negative 31 kilogram times velocity, itong nakuha natin kanina na 4,358,206.2 meter per seconds. So makakancel dito yung kilogram meter, kilogram seconds at saka joule. Okay, ito makakancel to kilogram seconds at saka itong joule. Okay, so matitira dyan itong meter. So ang sagot is 1.669 times 10 raised mo sa negative 10 meter. Ngayon, kapag ito ay kinonvert mo sa nanometer, ito po siya, 0.167 nanometer, which is equivalent siya, close na close, dito sa experiment na nasukat ni Davidson and Germer, which is 0.165 nanometer. So ano po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na yung matter behaves like a wave. So dito po na patunayan sa pamamagitan ng experiment na tama yung assumption ng quantum mechanics, kasi nga na-prove ng through experiment na yung matter o yung particle behaves as a wave at ang wave behaves like a particle, yung photon. So ito po yung kahalagahan ng quantum mechanics. So yun lang po. Sana gustuhan ninyo. Bye for now. Thanks.